Nakatawid na sa Egypt ang 40 Pilipino na lumikas matapos buksan muli ang Rafah Crossing. May mga Pinoy pang naiwan pero inaasikaso na ng ating gobyerno ang kanilang paglikas. Nasa frontline ng balitang yan, si Justin Punsalang. Eksaktong isang buwan mula nang pumutok ang bakbakan sa pagitan ng Israel at Hamas kahapon, binigyan na ng go signal ang 46 na mga Pilipino na makatawid pa Egypt sa Rafah Crossing galing Gaza. Ayon sa Department of Foreign Affairs, noong linggo pa dapat makakatawid ang mga stranded na Pinoy sa border. Pero kahapon lang sila pinalusot dahil sa mga pag-atake ng Hamas malapit sa crossing. We will update you on their situation once they are in Cairo. They will be given a few days before they will fly home to the Philippines. So they will be home within the week. Ayon naman sa DFA, hindi lahat na natitirang Pinoy sa Gaza gustong umuwi dahil may 19 pa rin daw na desididong wag lumikas. Sa kabila nito, umaasa ang DFA na makukumbinsi pa rin nila lahat na lumikas lalo't pumayag na rin ng mga otoridad doon na isama paalis ang mga napangasawa nilang Palestinians. In principle, they were allowed. They are going to be allowed to bring home their spouses. We just need a written approval. Habang abala naman ang iba't ibang bansa sa paglikas sa kani-kanilang mga kababayan, wala namang senyalis ng tigil putukan sa Gaza. Habang patuloy ang opensiba ng Israel, tumataas din ang death toll. Ayon sa Palestinian Health Authorities, lumagpas na sa 10,000 ang namatay sa Gaza isang buwan mula nang magsimula ang bakbakan. Marami sa mga ito, mga bata. Kaya ang Secretary General ng United Nations, sinabing nagiging libingan na ng mga bata ang buong Gaza. Gaza is becoming a graveyard for children. Hundreds of girls and boys are reportedly being killed or injured every day. Maraming mga gusali naman ang nasira sa hilagang bahagi ng Gaza sa patuloy na bombardment ng Israeli forces. Sabi naman ng Israeli Army, malaki na ang pinsala ng Hamas mula sa mga opensiba ng Israeli forces. Nabanggit naman ng Israeli Prime Minister of Heritage sa isang radio interview na bukas daw ang Israel na magsagawa ng nuclear strike sa Gaza, bagay na ikinabahala ng ilang bansa gaya ng Russia at Amerika. The Israeli government have repudiated those comments, which we also found as wholly unacceptable. Sinuspindi na muna ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang nasabing minister. Pero para sa ilang mga residente ng Gaza, mas malala pa sa epekto ng nuclear bombing ang kasalukuyang pinsala sa kanilang lugar. Nagbabalita mula sa frontline, Justine Punsalang, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpahuli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.